Mga residente ng Minglanilla sa Cebu na bahala sa mga kapitbahay nilang mga banyaga na nakunang nagmamarcha sa kalsada. Nagkakatakutan kamakailan sa Minglanilla sa Cebu. Sa kanilang bayan daw kasi may gumagalang mga miyembro ng kulto at na-videohan daw nila ito. Sa video, makikita ang mga lalaking nagmamarcha sa iisang linya. Lahat sila nakaitim at sa kanilang kaliwang kamay may nakapulupot na tali. Ang ilan sa mga ito may dalang bandera, habang ang iba may bit-bit pang tambol. Anong naa sila diha? Nadaghang kayo niya. Kuyaw-uyog na armas, murag delikado kayo tanawon. Sobrang dami na kasi, nawo-worry po kami dito. At ang ipinagtataka raw ng mga residente, ang mga nagmamarcha, parang mga banyaga. Naay nakaingon nga mga kulto daw sa lain country nga niare sila diri kay para ma-disturbo. May naka-spear na tao sa gitna, parang nag-ritual sila para silang kulto. Kulto nga ba ang kinatatakutan nila sa Minglanilla? Takot na takot. Hindi na normal yung buhay. Gusto namin, paalisin na sila dito. Ang di umano kulto na videohan sa subdivision na ito. Marami sa mga nakatira rito. Nag-aalangan daw tuloy ngayong lumabas ng kanilang bahay. Ang nakarecord sa pinaniniwalaan nilang kulto, itago natin sa pangalang Connie. Nagkabit na raw si Connie ng CCTV camera sa kanilang bahay. Para makita namin kung anong galawan dito sa area. Napapansin ko na rin sarili ko, parang paranoid talaga. Lagi na rin daw siyang naglalak ng mga bintana. Wala naman to dati. Nakabukas to lahat. Kasi ang sarap ng hangin sa labas. Pero ngayon, puro na kami kurtina. Ang kanilang pintuan naman, tatlo-tatlo ang lock. Automatic na yan. Pagka pumapasok kami, lock agad. Habang ang mister ni Connie na si Roger, hindi nito tunay na pangalan, pang self-defense, nagtabi na ng palakol. Sa totoo lang, ayaw ko ng mga ganito eh. Kaso lang, security reasons lang ba? Umaga nitong March 4 daw nung nakasalubong ni Connie ang grupo sa daan. Una makikita nyo talaga yung mga foreigners na naglalakad. And then, yung suot nila na parang nakakatakot po talaga. Yun daw ang unang beses na nakita niya ang mga itong nagmarcha. Pero nitong nakaraang taon pa lang, napansin na raw nila ang mga dayuhan sa kanilang lugar. Mga Cebuanos po kasi walang pakialam. Ang dami kasi foreigners dito. Pero iba sila. Hindi naman dahil dinidiscriminate namin sila. Iba kasi yung kilos nila eh. Ang mag-asawa nag-report sa barangay. Wala mang iba nag-complain. Hindi rin sila makakagawa ng blotter. After that, we went to the police. Wala rin kami maibigay, so hindi in-honor yung report. Hanggang na-videohan na nga sila ni Connie na nagmamarcha sa kanilang subdivision. Ang video, agad nilang isinend sa GC o group chat ng kanilang Homeowners Association. Huwag na nating palabasin ang mga anak natin. Imbis na sa playground sana ligtas sa mga bata, pero huwag na lang muna. Nakakadagdag anxiety. Mas lalo pa raw silang naalarma nung kumalat nung araw ding yon ang drone footage na ito ng isang bakanteng lote sa subdivision. Ang drone footage, kuha ni Jake na nakatira ilang metro lang ang layo mula sa subdivision. Mga around 6 a.m. may bigla kaming narinig na parang may nagsisisigaw-sigaw. Parang may drum na pinapatugtog sila, na curious kami. Yun nga nakita namin, maliit na bundok sa taas ng subdivision. May naka-spear na tao, tapos sa gitna, parang ginagawa nila ng flag, parang nag-ritual sila. Unang pumasok sa isip ko, para silang kulto. Para malaman ang pagkakakilanlan ng grupo na naunang nagpakilala bilang a bio name, nag-research online sina Connie at Roger. Facebook page is Ravenous Bird. At nalaman nila na ang grupo isa palang religious organization. Minglanilla is their promised land. Pero ang ikinababahala ng mag-asawa, ang ritual videos ng mga ito na napanood nila online. Nag-twist ng ibon na white, and then ganun lang ka-easy nila i-twist yung buhay na ibon.
pinutol yung ulo, sinunog. Marami kang mga tanong, permitted ba to? Nagpaalam ba to? Kasi nga yung community is may guidelines tungkol doon. Ang Homeowners Association agad nagsagawa ng investigasyon na pag-alaman nilang 17 units o bahay sa kanilang subdivision ang tinitirhan na pala ng mga ito. Gusto ngayon ng Homeowners Association na makipag-dialogue sa mga dayuhan. Sinabi sa akin na initially there was a reenactment of the Game of Thrones. But I didn't believe that. Sinabi ko sa kanya, hindi totoo yan. Wala rin daw permiso ang isinagawa nilang pagmarcha sa loob ng subdivision nitong March 4. Permitted sila ng guard. Yung representative ng developer, hindi rin nakakarating sa kanila na may ganong klaseng exercise na ginagawa. So, kinahalan siguro natin munang investigahan pa muli. Nag-coordinate sila ng mga police para bumisita doon to do some investigation. Ang pamunuan ng subdivision nagbigay ng pahayag. The subdivision cannot grant your request for an interview. The management is concerned that the interview might affect the ongoing investigation. Management is now implementing stricter policy so that the privacy, safety, and security of the residents are always protected. Ang PNP nag-imbestiga. The Bureau of Immigration is already involved in the investigation and has sent a report and recommendation to its central office. We are taking proactive steps to protect our community. Ang grupo ipinatawag ng Regional Director ng PNP sa Cebu at ang humarap daw sa kanila ang tumatayong leader ng grupo na si Derek Curry II. Ayon sa kanilang pag-uusap, sina Derek kabilang daw sa isang religious group na ang pangalan, Abayo Name, na ang ibig sabihin, those in need of the Father o needy ones. Galing daw sila sa Ebionites, isang early Jewish Christian sect mula sa Palestine. Ang kanilang mga miyembro mula raw sa iba't ibang mga bansa katulad ng Amerika, United Kingdom, the Netherlands, at New Zealand. In the early stages of Christianity po, meron pong mga iba-ibang mga sekta na bumubuo sa simbahan. Kabilang na po dito yung grupo na tinatawag po na Abayonim or Ebionites. Ito po ay nagmula sa Hebreyong salita na Ebionim. Ibig sabihin po is mga mahihirap o mga nangangailangan. Naglakad po sila kasi daanan papunta sa bundok is doon po sa subdivision kasi may gagawin silang ritual sa may bundok. Naniniwala pa rin sila sa mga tradisyon ng mga Hebreo. Ang pag-aalay gamit ang apoy or mga burnt offering. Yung burnt offering, gumagamit po sila ng lamb or tupa, or kung walang tupa, pwede pong gumamit ng kalapati or turtle doves. Ang simbolismo po nito is parang humihingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay po. Kung pinapatay nila yung ibon or tinatorture nila, merong paglabag sa batas dyan. RA 8485, yung Animal Welfare Act na nagbibigay ng proteksyon sa mga hayop. O pwede silang bigyan ng pahintulot sa paggawa nito. Pero may mga kondisyon. Yung mga kondisyon is kailangan nila mag-apply ng permit sa City Veterinarian's Office. Sinubukang makipag-ugnayan ang aming programa sa Abayo Name, pero hindi raw muna sila magpapa-interview. It's becoming a circus show for no valid reason. However, you and any other interested locals are welcome to come and join us. Okay raman, kaya po sila manghilabot diri. Wa mo siya kadungog nga mga isog sila. Dito sa atong barangay, wala masamang ginawa na wala may kabahala. May kanya-kanya kasi tayong paniniwala. Kapag hindi ito pantay doon sa ating paniniwala, nagkakaroon tayo ng judgments or yung ethnocentrism na sinasabi natin. Karamihan, pag may mga minority practices, naiisip natin na produkto ito ng mga kulto. Kailangan buksan din natin yung isipan natin, tingnan natin na tayo ay magkakaiba, irespeto natin ang paniniwala ng bawat isa. In the Philippines, meron tayong tinatawag na religious freedom, kung saan ang ating konstitusyon is nagagaranti na lahat po ng tao ay pwedeng magsamba, pwedeng maniwala sa kahit ano pong pananampalataya, as long as hindi po ito nakakakos po ng problema sa komunidad. Maraming mga banyaga ang piniling tumira sa Cebu. Sa anumang pagkakataon sa ating mga komunidad, mainam na kilalanin muna natin ang mga bagong salta bago sila husgahan.
at katakutan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.